Magbabakasyon lang ako rito ng mga ilang araw. Ilang araw? Baka naman habang nandito ka, wala kang gawin kung hindi talakan at bantayan lahat ng kilos ng anak ko. Isay, ano ka ba? Totoo naman baka mamaya habang nandito kayo, wala kayong gawin. Kung hindi pagsabihan ng anak ko maya't maya kung paano talaga ang dapat na pagsasama ng mag-asawa. Ay. Hala, anong ginawa mo? Walang ginagawa, Walang ginagawa? Kararating pa lang natin dito. Tumala ka ng tumalaki. Umariba ka ng mga maanghang na salita. Walang ginagawa. Tingnan mo tuloy. Hindi ko naman... Ay, naku. Balay, wala na akong karapatan na maanduhan si Happy kung paano ang pagsasama nilang mag-asawa. Wala na akong kredibilidad. Kasi nagkalamat na rin ang pagsasama namin ni Kaloy. Hiwalay na kami ng asawa ko. Ay. Balae. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na may pinagdadaanan ka. Kung alam ko naman syempre, pepreno din naman ang bibig ko kahit papano, di ba? Hindi ko naman alam. Balay. Tahan na ho. Talaga. Ba't umiiyak si Mamo? Ayun na nga Asan ba kasi ang asawa mo, si Juan? Alam mo, anak, dapat nandito siya para inaalagaan niya yung lola niya. Nilakit sila nila Kyle at Glenn Mamaya pa uuwi yun. Tuloy. Dinalhan ko kayo ng tsaa. Mag-tsaa muna kayo. Salamat, Balae. Hindi lang dito sa tsaa, kundi yung ginawa mong pakikinig sa mga pinagdadaanan ko ngayon. Okay lang yun, Mamo. Ganun naman tayo talaga, di ba? Tayo mga totoong asawa. Pag may naglolo kong mga lalaki, magkakampi tayong mga babae laban dun sa mga malalande na gustong umagaw sa mga asawa natin. Ewan ko ba, Balay, bakit sila nang aagaw? Bakit hindi na lang sila maghanap ng mga binata? At sa kaso naman ng asawa ko, si Kaloy, bakit hindi na lang sila pumili ng mga bata? Ano bang mapapala nila kay Kaloy? Ang tanda-tanda na nun. Pero huwag niyo na i-stress ang sarili niyo, Mamo. Ganun lang talaga siguro. Ang mga lalaki kasi, di ba? Para silang sibuyas. Lagi nila tayong pinaiiyak ng mga babae. Sibuyas? Ang palaya na nga ang balat ng asawa ko Hindi. Ano bang mapapala nila? Ay, wala na, uugot-ugot. Paano anak? Mauuna na ako, ha? At yung tatay mo, nag-iintay na sa labas. Oo, sige. Nay, goodbye ka na sa lola mo. Halika na. Good night po, Lola. Good night. Good night na ako. Mamsi, akyat na din po ako sa taas. Sige anak, sunod na lang ako, ha? Bakit parang ang pangyalikap ka? Alam ko kanina tinanong ko sa kanya kung anong problema ang sabi niya. Nadapa daw siya. Tinignan ko naman yung tuhod niya, walang sugat. Baka napagod lang yun sa paglalaro sa labas. Okay na yun. Nay.
Kamusta nga pala si Mamo? Ayun, nagpapahinga na rin yun. Tapos, okay na yun. Salamat, Nay, ha. Kinamusta mo siya. Nakaawa din ako sa kanya. Minsan, hindi ko rin naman alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Pareho naman kaming biktima ng mga babaero naming asawa. Alam mo, Happy, anak, minsan, ang taong problemado, hindi laging solusyon ang kailangan. Kung hindi isang karamay, yung makikinig sa kanya. Nagulat nga ako sa inyo parang bating-bati na kayo. Nakakapanibago na kasi hindi kayo nagbabangay, hindi kayo nag-aaway, nagtatalayan. Alam mo, anak, nung narinig ko din na yun ang pinagdadaanan ni Mamo, doon ko naramdaman na pareho lang pala kaming asawa. Na hindi kami dapat magbabangayan o nag-aaway dahil pareho lang din kami ng gusto. Mabuti pala ng babae si Papi, kundi hindi kayo magkakasundo ni Mamo. Ala, ikaw talaga. Baka mamaya marinig ka nun. Magtatalok na naman sa'yo. O sige na, anak, mauna na kami. Salamat ulit, Naya. Ingat kayo pa uwi. Si Kat, ha? Opo. Ako na po bahala.